Sana'y hindi pa rin natutulog itong si Tuitho sa kanyang magagandang pangarap. Araw-araw na lang siyang nakikinig kay si Diha. Akala niya, kapag bumagsak na ang Tigya, makakasama niya ito at magiging masaya silang dalawa. Pero sa huling sandali, lumitaw ang misteryosong tao at direktang winasak ang magandang pangarap niya. Ang nagbigay ng lason kay si Diha para sirain niya ang Tigya mula sa loob. Ang misteryosong taong iyon ay walang iba kundi si Trithantu. Siya ang tunay na nagtagumpay noon. Mahigit kalahati na ng pamilya Gianghi ay pag-aari na niya noon pa man. Kung bakit niya ginawa iyon? Simple lang. Gusto niyang tipunin ang lahat ng yaman para makapaghiganti. Namatay na noon si Deadlin Hai. Matagal nang naging masama si Trithantu. Paghihiganti lang ang nasa isip niya. Pagkatapos niyang gamitin si Diha, diretso niyang pinatay silang dalawa. Nang maintindihan ko ang lahat ng ito, mas lalo kong kinasuklaman si Tuitho at si Diha. Kung ano man ang gusto nyo, nakukuha nyo. Ang Tigya, napakabuti sa inyo. Tapos gagawa kayo ng ganitong kasuklam-suklam na bagay? Pero, itong utak pag-ibig na ito, hindi naman siguro hindi pwedeng gamitin. Kinamot ko ang baba ko. Bigla akong nagkaroon ng magandang ideya. Sa kahabaan ng pasilyo, dumiretso ako sa isang malaking double door. I say DC. Marahang kumatok si Tuitho sa pinto. I did, dumating na si Thugya. Isang matandang katiwala na may suot na salamin ang lumitaw sa pinto. Nang makita niya ako, lumitaw ang isang mapagmalasakit na ngiti sa kanyang mukha. Thugya, dumating na po kayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumabi siya para magbigay daan. Naghihintay po sa inyo si Lo Funde at Logya. Tumango ako at pumasok. Marahang isinara ng matandang katiwala ang pinto sa likod ko, pinipigilan si Tuitho na sumunod. Gusto lang pong makita ni Logya at Funde si Thugya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, magalang siyang tumayo sa tabi ng pinto. Palihim na kinuyom ni Tuitho ang kanyang kamao. Bakit ganoon na lang pinapahalagahan itong walang kwentang lalaki? Kahit ang Thugya, walang ganitong pagtrato. Pero hindi niya ito ipinahalata. Yumuko siya para batiin ang matandang katiwala at saka tumalikod. Sa loob ng silid-aklatan, kitang-kita ang mga bookshelf na sumasakop sa buong pader. Sa tabi ng bintana, may dalawang matanda na nakaupo. Si Logya, nakaupo sa harap ng mesa, puti na ang buhok, pero matalas ang mga mata habang binubuklat ang pahina ng libro. Parang hindi niya napansin ang pagpasok ko. Si Lo Fundes naman, nakaupo sa tapat niya, marahang hinahaplos ang isang lumang libro. Nang makita niya akong pumasok, umiti siya ng buong pagmamahal. Umupo ako sa bakanting upuan. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Logya, at nagsalita na may halong sama ng loob. Bakit bigla kang naalala na bisitahin kaming dalawang matanda? Hindi ba't sinabi mo noon na kahit mamatay ka, hindi ka nababalik dito? Mahinahong nagtanong si Lo Funde, Tubides, may nangyari ba? Nang tumingin siya sa jade pendant sa liig ko, halata ang pagtataka niya. Long once Ingis, bakit nasa kay Tubide? Mahina akong sumagot, napadaan lang po ako at gusto kong bisitahin kayo ni Lolo at Lola. Tumawa si Lo Funde at tinapik ang pwesto sa tabi niya, halika, umupo ka sa tabi ni Lola. Para makita kitang mabuti. Sumunod ako at umupo sa tabi niya. Lumipas ang tahimik na oras. Hinawakan ni Lo Funde ang kamay ko, tiningnan ako ng mabuti, at tumango, Jif, mas malaki ka na kaysa noong nakaraang taon. Dahil ba iyon sa babae ng pamilya Dende? Hindi ako nagulat na alam nila ang tungkol dito. Tiningnan ni Logya ang jade pendant sa liig ko. Ang labo mo. Hindi ka ba nahihiya? Tiningnan siya ni Lo Funde, sa Finlong, tumahimik ka. Lumingon siya sa akin at seryosong nagtanong, gusto mo ba talaga ang babae ng pamilya Dende? Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Sa buhay kong ito, si Ted Vantu lang ang mamahalin ko. Kahit mamatay pa ako, hindi ko siya bibitawan. May lumitaw na awa sa mga mata ni Lo Funde. Napaka-cruel ng kapalaran. Ang apo niya, naging tagapagmana ng Long Wen tapos may in love kay Ted Vantu ng pamilya Dende. Haplos niya ang jade pendant. Parang bumalik siya sa maraming taon ang nakalipas. Tuvided, hindi magiging madali ang daan nyo. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Napag-isipan ko na pong mabuti, Lola.
Tumingin si Logya sa jade pendant at bumuntong hininga. Parang ayaw talaga ng langit na maging payapa si Tubidit. Nahirapan pa ngang maging tagapagmana ng Long In para makapag-cultivate, tapos may in love pa kay Dantu. Talagang isang sumpa. Dama ang determinasyon ko, malumanay na sinabi ni Lofudin, nasa Trangvin City ha. Matagal na kayong hindi nagkikita. Mag-usap kayo. Tumayo ako at sinabing opo. Lumingon siya kay Silugya, mauna na ako. Pagkalabas ko ng silid-aklatan, binati ko ang matanda sa pinto at bumaba. Hinawakan ko ang jade pendant sa lig ko. Lumitaw sa isip ko ang mukha ni Tuitho. Kusa akong napangiti. It said, subukan ko kaya ang swerte ko. Pagkaalis ko, bumigat ang atmosfera sa loob ng silid-aklatan. Seryosong sinabi ni Finlong, ang pagiging tagapagmana ni Tubides ng Long In, magandang bagay iyon para sa Figya. Balita ko, jade pendant lang ang kinikilala ng Long In, hindi tao. Kapag nagsama na ang Long In, makakapag-utos na si Tubidet sa Long In. Ang Tihigya at Long In, kapag nagtulungan, kayang takutin ang buong Hoji, kaya lang, ang pamilya Dede, problema iyon. Hindi sila dapat magsama. Mahinang tumawa si Tilo Fundet at umiling, Finlong, nakalimutan mo na ba? Noong mga panahong iyon, bakit hindi sumali ang Tigya sa aksyon na iyon? Natahimik si Finlong saglit, ang engagement, noong bata pa lang sila. Pinutol siya ni Tilo Fundet, ang importante, nangyari na iyon. Siguro, iyon talaga ang tadhana. Naniniwala akong nagbago na si Tubide. Badrip pa rin si Finlong, bakit kaya tinanggap ng matandang iyon ang batang ito bilang tagapagmana? Dama ang hindi magandang tingin sa kanya, umubo siya, ang ibig kong sabihin, hindi ko akalain na ibibigay ni Long kay Tubide. Tumawa si Tilo Fundet at sinabing, iyon talaga ang tadhana. Si Tubides, likas siyang walang talento sa cultivation. Pero ngayon, nakarating na siya sa Tinfen. Ibinaba ni Finlong ang libro at nagtanong, kung ganun, ang IH ngayong taon. Nag-isip-isip si Lofude, obserbahan pa natin. Si Tuitho na hindi maganda ang mood, bumalik sa kanyang happy place. Walang emosyon ang mukha niya habang pinaalis ang mga katulong. Ako na ang maglilinis dito. Lumabas na kayo. Opo, I ended Tuitho. Nang makaalis na ang lahat ng katulong, isinara ang malaking pinto. Mabilis na pumunta si Tuitho sa harap ng aparador, binuksan ito, at nakita ang sandamakmak na mamahaling damit. Kinuha niya ang isang masikip na short-sleeved shirt, at namumula ang mukha na parang dalagita, niyakap niya ito. Tuhay initi. Ay si biglang tumunog ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng kamera, na nagpatahimik sa kanya. Narinig kong nasa Trangvin si Andre ngayon. Espesyal siyang dumating para bumisita. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganitong nakakatuwang bagay. Nanigas si Tuitho, lumingon, at nakita ang walang kwentang Fibya na nakataas ang cellphone, nakangiti at papasok. Itinulak ko si Tuitho sa aparador. Takot siyang sumigaw. Anong ginagawa ng katulong sa kwarto ng amo? Kapag nalaman ni Lolo at Lola na pinapangarap mo ang antray ko, anong mangyayari? Nang makita ang picture niya na nakayakap sa damit ni Kitty ha sa cellphone, namutla si Tuitho. Nang hihina ang tuhod niya at napaupo. Tumingala siya, puno ng luha ang mga mata, nanginginig ang boses niya, Sin. Sinyi, wag mong sabihin sa kanila. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Gusto mong panatilihin kong sikreto. Hindi ba't ayaw mo ring malaman nila Lolo at Lola ang tungkol dito? Umalala lang ang mga salitang ito sa isip niya. Habang nakikita ang namumutlang mukha ni Tuitho, iniwan ko ang kwarto niya. Sa isip ko, tumatawa ako. Ang tangang babaeng ito, akala niya talaga na ibibigay ko sa kanya ang ebidensya. Tumayo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan siya na paika-ikang lumabas ng bakuran. Siguradong nag-aalala siya kung anong masama ang gagawin ko sa kanya. Pero hindi pa ngayon ang tamang oras. Kailangan ko munang patagalin ang pag-aalala niya. Paalala ni Kao sa labas ng pinto, Fugya, oras na para maglakad-lakad. Inayos ko ang ekspresyon ng mukha ko. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto. Maganda ang tanawin sa Trangvin ang Tijia. Pero ngayon, wala akong ganang mag-enjoy. Hinawakan ko ang kalahating long pants sa lig ko.
Sinadya kong tanungin si Kao, ano sa tingin mo, nagbago ba ang trato nila lolo at lola sa akin ngayong taon? Kinabahan si Kao, nakatingin sa jade pendant sa kamay ko. Fugia, mag-ingat po kayo. Hindi po kayang tiisin ng AGFB na ito ang malupit na pagtrato. Mahina akong tumawa, isinilid ang jade pendant sa loob ng damit. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Sabihin mo sa akin, ngayong taon, ang posisyon ng pinuno ng pamilya, akin na ito. Walang makakaagaw. Gulat na gulat ang mukha ni Kao. Fugia, bakit ganoon na lang kayo katiwala? Binuklat ko ang mga daliri ko, simple lang. Si Anne si ha, sa labas, mahinahon at maginoo, pero sa likod, nakikipagrelasyon sa isang katulong. Si Kie Haiti Isefinhu, kahit may kakayahan, masyadong matalas at mayabang. Si Embassy Grid, masyado pang bata. At si MT Silin Saiki. Tumigil ako saglit at tumawa ng may pahiwatig, malalaman niya rin na walang kwenta ang pakikipagplastikan sa matatanda. Gusto pang magsalita ni Kao habang tinitingnan ako. Alam ko ang iniisip niya. Sa paningin nila, ako pa rin ang spoiled brat na walang ginawa kundi magpakayaman. Pero malapit na nilang malaman ang tunay kong kakayahan. Lalo na si Tuit Ho na masyadong nagmamagaling. Malalaman niya rin kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Pagkarinig ni Kao sa sinabi ko, malapit na siyang mawala ng composure. Fugia, alam niyo ba na napakahusay nilang lahat? Napakatindi ng kompetisyon. Bakit kayo napakatiwala? Itinaas ko ang jade pendant sa harap ng dibdib ko, hindi lang dahil sa long wanfingis, kundi dahil anak ako ni Keithin Min. At ang hilay ko at simula mas mataas sa kanila. Kumakabog ang dibdib ni Kao, tinitingnan ako na puno ng tapang. Tumingin siya ng totoo sa mata. Tama po, Fugia, anak po kayo ni Lugya. Sa loob-loob niya, masaya siya. Sa wakas, nagising na si Fugia. Nag-aalala ako, tinapik ko ang balikat niya. Then ikaw, maglakad-lakad ka sa loob ng trangvin, maghanda ka ng manatili dito ng matagal. Kasabay nito, sa Kiren Strong Gyang-hai. Nagtago sa dilim si Mai Tuit para protektahan si Dedlin-hai. Pero napansin niyang hindi pumasok sa klase ang madalas sumusunod kay Dedlin-hai. Hindi pumasok sa klase si Dedlin-hi ngayong araw. Siguro dinala na siya ng mga tao mula sa Huin Ema. Nag-aalangan siya kung dapat niya bang i-report ito sa si Didit. Sa loob ng klase, lumapit si Xie Kunlan kay Dedlin-hi at nagtanong, "Si Lin-hai, may napansin ka bang kulang sa klase?" Mumunguya si Dedlin-hi ng patatas. Kulang? Sino? Kumuha si Xie Kunlan ng isang piraso ng patatas. Si Enri Fong. Siya yung tinulungan mong magsagot ng assignment noon. Wala siya ngayon. Walang pakialam si Dedlin-hai, patuloy pa rin siyang kumakain ng patatas. Sa isip niya, nagrereklamo siya, nakakainis na lalaki, bakit hindi niya ako sinundo ngayon? Umiti ng nakakaloko si Xie Kunlan para tuksuhin siya, akala ko gusto kanya. Nung tinulungan mo siyang paalisin ang grupo ni Feed, kahit nasugatan siya, kailangan ka pa rin niyang makita. Biglang tumaas ang kilay ni Dedlin-hai. Anong pinagsasabi mo dyan? Tumulong lang ako na magsagot ng assignment, gusto ko na siya agad. Kung ganun, tinulungan ako ng Anne ko ng maraming beses. Hindi ba dapat in love na ako sa kanya? Nang masabi niya iyon, biglang lumitaw ang isang ideya sa isip niya. Dali-dali niyang binitawan ang kamay niya. Basta, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hinimas ni Xie Kunlan ang pisngi niya, nagbibiro lang ako. Bakit ka nagagalit? Sino ang nagagalit? Ayan na, nagalit na naman. Binalik ni Mai Tuit ang tingin niya at tumingin sa paligid. Kahit walang siyang nakitang kakaiba, hindi siya nagpakampante. Sa nakaraang party, dahil kay Lin-hi Kyugie, pansamantalang itinigil ni Jie Didit ang plano. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga kay si Didit si Lin-hi Kyugie. Sa oras ng pananghalian, espesyal na pinakiusapan ni T. Lo Fu-dit ang kusina na magluto ng mas maraming masasarap na ulam. Kadalasan, simple lang ang kinakain nila ni Lugya. Pero dahil dumating ako bilang bisita ngayon, mas naging masagana ang pagkain. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad kami ng dalawang matanda sa trangvin. Biglang may naalala si Gilo Fudle.
Lumingon siya sa akin at sinabing, Tubide, mamayang gabi, kakain dito si Tiha. Huwag na kayong mag-away tulad ng nakaraang taon. Sa tuwing magkikita kayo, nag-aaway kayo. Yumakap ako sa kanya at nakangiting sinabing, anong sinasabi niyo, Lola? Hindi ko pa nauunawaan noon. Kagalang-galang ang anhyuha ko. Bakit kami mag-aaway? Hindi ka naniniwala? Tanungin mo si Tuitho. Nang marinig ito, kinabahan ng husto si Tuitho na nasa likod. Noong nakaraang taon sa Ehay. Malinaw na ako ang nauna, walang galang magsalita kay Fugyagdiha, tapos ngayon nagpapanggap kang mabait. Mahigpit siyang sumang-ayon sa akin. Naniniwala akong magkakasundo si Fugya at Suha Fugya. Nauna nang maglakad si Kilugya. Narinig niya ang malapit na babaeng katulong at agad na sumimangot. Anong malapit? Hindi malapit. Katulong lang iyan. Tigilan mo nga iyang mga walang kwentang salita. Padabog akong sumagot, opo, opo, opo. Tama po ang lahat ng sinasabi niyo. Lalo pang nainis si Kilugya nang makita niya iyon. Binilisan niya ang paglalakad. Hindi mapigilang tumawa ni Tilo Fudrin. Tingnan mo nga iyon. Ang tanda-tanda na, nagtatampo pa rin na parang bata. Habang naglalakad-lakad, nagtanong ako, Lola, gusto ko pong tumira dito ng ilang araw. Okay lang po ba? Masayang sinabi ni si Lofudde, kailangan mo pa bang tanungin yan? Bahay mo ito. Tumira ka rito hanggat gusto mo. Isa-isa na kayong lumipat. Sa isang malaking trangvin, kaming dalawang matanda na lang ang natira. Nakakalungkot kaya. Sumingit si Tilogya na naglalakad sa unahan, laging may naglilinis ng mga silid nyo. Pwede kayong tumira kahit anong oras. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang lumayo. Hindi ko mapigilang tumawa. Napaka-cute ng logya na ito. Tumingin sa akin si Ekikaw na nasa likod habang nakikita ang ganitong mainit na eksena. Lumitaw ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Si Tuitho lang ang nanlulumo, nakakuyom ang kanyang kamao. Sa isip niya, nagpapanik siya. Bakit biglang gustong tumira dito ni Fugya? Ano ba ang gusto niyang gawin? Hindi kaya. Sa mga oras na ito, iniisip ko si Thanthu, kung kumakain na ba siya ng tanghalian, kung inaalagaan ba niya ang sarili niya. Dede Thanthu, Tiugile, kung ganun, magpapaalam na ako. Babalik ako mamayang gabi. Magalang na sinabi ng katulong. Umiling si Thanthu, hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa pagkain ko. Sasabihin ko na lang kay si Hotide. Mahinang bulong ni Thanthu. Kahit isang direktang salita ayaw niyang sabihin. Aakyat na ako. Hindi niya mapigilang sabihin sa sarili niya, kung ayaw niyang pumunta, huwag siyang pumunta. Wala akong pakialam. Mas mabuti pa nga iyon. Hindi ko na kailangan pang pumikit kapag naglalakad, hindi ko na kailangang mag-alala na biglang may papasok sa silid-aklatan ko para istorbohin akong mag-cultivate, at hindi ko na kailangang makinig sa kanyang nakakainis na boses. Pumasok siya sa silid-aklatan, malamig ang mukha ni Thanthu. Binuklat niya ang libro. Pwede na siyang mag-focus ngayon sa pag-aaral sa plano ng paghihiganti. Sot-sot biglang tumigil ang tunog ng pagbuklat ng libro pagkatapos ng mahabang sandali. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa tahimik na silid-aklatan. 5 days pa bago ko makita ang taang iyon? Hindi ba't sabi niya sa weekend siya pupunta? Anong ginagawa ng walang kwentang iyon? Tama. Hindi ba't inutusan ko si May Tuit na protektahan siya? Tatawagan ko siya mamayang gabi para tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi naman dahil interesado ako kung saan siya pumupunta. Lalaki ang hindi marunong tumupad sa pangako, nakakainis. Ako, na nasa trongvin ng Tija, biglang bumahing. Nagtanong si Tilo Fundi na may pag-aalala, anong nangyari, Tugideth? Wala po, baka may naaalala lang ako. Kinamot ko ang ilong ko. Sa naisip ko, siguro pinapagalitan ako ni Thanthu. Pero hindi siguro. Hindi ko naman siya ginugulo. Hindi ba't mas magiging masaya pa siya? Para magkaroon siya ng oras para mapag-isipang mabuti ang nangyari sa party. Sa pag-iisip na ito, hindi ko mapigilang purihin ang sarili ko. Kung malalaman ni Thanthu ang hirap ko, siguradong maantig ang puso niya. 5 days pa bago ko siya makita ulit. Anong magiging reaksyon niya?
Dahil ba sa sobrang miss niya ako, magiging emosyonal siya? Sa harap ng BTC, nagpapanik ako habang kinukuskos ang mga kamay ko. Magandang araw po sa inyo, B-Stray at Beefgy. Ako po Sinhan Kinkin. Hindi po ako pumunta para humingi ng hustisya sa pananakit niya sa akin. Kaibigan na po kami ngayon at gusto ko siyang makasama. Nagkatinginan sina Faith Min at si Dung. Nakita nilang pareho ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Lumapit si Dung sa kanyang asawa at mahinang nagtanong, hindi ba't siya yung FTUGA ng pamilyan Han? Mahinang sumagot si Faith Min, siya nga. Hindi maintindihan ng dalawa. Dati, ang matanda ng pamilyan Han pa ang nanguna sa panggugulo. Bakit ngayon, ang sinaktan pa ang kusang pumunta sa kanilang pinto? Sinabi ni Faith Min, pasensya na, umuwi siya para bisitahin ang lola niya nitong mga nakaraang araw. Agad na nawalan ng kulay ang mga mata ni Han Kinkin. Ganun ba? Pero agad siyang nagpanggap ng umiti. Maraming salamat po, B-Stray at Beefgy. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Habang tinitingnan ang likod ng babae, nagkatinginan ang dalawa. Nagkamot ng ulo si Faith Min. Hindi kaya gusto ng babaeng ito ang anak natin? Malinaw na sinaktan siya. Kung gusto niya talaga, ang pamilyan Han, bagay sila sa amin. Pinutol ni Min ang kanyang sinasabi, anong sinasabi mo dyan? Hindi ba't may babae na ang anak natin sa pamilya de? Nang maalala niya iyon, agad na sumeryoso ang mukha ni CF Dung. Hindi ko tatanggapin ang bulag na manugang na iyon. Hindi ko pa siya nakikita. Kung magkita kami, hindi ko siya magugustuhan. Kahit pakasalan siya ng anak natin, hindi ko pa rin siya magugustuhan. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya, hinila na siya ni Kevin Min papasok sa loob ng bahay. Kailangan mong baguhin iyang pananaw na iyan. Kevin Min, anong ginagawa mo ba? Yes. Isinara ang malaking pinto. Sa malaking silid kainan ng Trangvin ang Tijia. Sa harap ng isang mahabang mesa, nakaupo sina Vivin Long at si Lo Food sa unahan. Magkatapat kami ng isang lalaki na nakasuot ng maayos at may eleganteng aura. Napakalinaw ng pagkakaiba namin. Ibinaba ni si Hiha ang kanyang kutsilyo at tinidor at eleganteng pinunasan ang kanyang bibig. Emtre, matagal na tayong hindi nagkikita, hindi ba? Hindi man lang ako nag-angat ng ulo. Kakatagpo lang natin noong nakaraang taon. Hindi pa iyon matagal. Sa mga mata ni si Hiha, may lumitaw na isang madilim na bagay. Pero agad na ibinalik niya ang kanyang mapagmahal na ngiti. Emtre, nakakabasa ka ba ng balita tungkol sa siyensya at teknolohiya kamakailan? Ang mga resulta ng pag-aaral ng kumpanya ko, nasa unahan ng pahina. Narinig ko na wala ka pang trabaho. Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya ko? Habang nagsasalita siya, palihim niyang tiningnan ang reaksyon ng lolo at lola niya. Umaasa siyang makikita ang kanilang matagumpay na tingin sa kanya. Pero pareho pa rin ang ekspresyon ang dalawang matanda. Ito ang dahilan kung bakit palihim na nagitngit ang ngipin ni si Diha. Bobo ka ba? Sa wakas, nag-angat ako ng ulo. Napakarami kong pera. Bakit ako magtatrabaho para sa iba? Ngayon, abala ako sa pag-ibig. Ang pagpapaunlad sa Sijia ang importante. Tiuha, masyado kang makaluma. Si Tuitho na nakatayo sa likod ni Tiha, naiinis na nakakuyom ang kamao. Ang walang kwentang lalaki na ito, nangahas magsalita kay Thuy-Hathugya ng ganito. Tumigas ang ngiti sa mukha ni si Diha. Muli na naman siyang pinahiya ng walang kwentang M-tray sa harap ng maraming tao. Tinawag pa siya nitong Tiuha. Pinipigilan ang kanyang galit, nagpanggap pa ring mabait na kapatid si Sigiha. Malaki na talaga ang pinagbago mo, M-Tray. Pero mas mabuti pa rin na magkaroon ng trabaho. Ang umasa sa pamilya, sa edad mong iyan, dapat mas unahin mo ang karir mo. Diretso ko siyang pinutol, hindi ba pwedeng tumahimik ka habang kumakain? Ang ingay mo. Sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom si Sidiha. Pero pinipilit pa rin niyang ngumiti. Tama ang sinasabi ni M-Tray. Ang mga bagay na ito, pagkatapos na lang nating kumain pag-usapan. Sa isip niya, nagwawala siya. Ang walang kwentang ito, nangahas akong ipahiya sa harap ng lolo at lola ko. Nahulaan na ni Sidiha kung bakit bigla akong bumalik. Siguradong alam niya ngayon na ang huling pagkakataon.
Gusto niyang magsikap bago pumili ng tagapagmana ang lolo at lola niya. Magaling kang mag-isip. Palihim na tumawa si Titi Ha. Habang mas nagiging bastos ka, mas magiging kapansin-pansin ang aking eleganteng asal. Hindi ako naniniwala na sa ganyang ugali mo, magiging tagapagmana ka pa. Nakakatawa pa lalo na ginamit niya ang kanyang liniki para subukan ang DNA ko, pero wala siyang nararamdaman. Sa totoo lang, isa pa rin siyang walang kwenta. Naisip ni si Ha nang may pagmamalaki na siya ay isang unang klaseng martial artist at likas siyang may talento. Siya ay nagsimula sa wala at nagtatag ng isang kumpanya ng teknolohiya. Sino pa ba ang pwedeng maging tagapagmana maliban sa kanya? Pagkatapos naming kumain, sinadya ng dalawang matanda na maging mag-isa kaming magkapatid. Pinipigilan ni si Ha ang kanyang inis habang kasabay kong naglalakad sa loob ng trangvin. Halos 1 metro ang layo naming dalawa sa isa't isa. Biglang huminto si Ha, lumitaw ang isang mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Nagkamali ka ba sa akin? Hindi ko kailanman inisip na makipagkumpetensya para sa mana mo. Nagpanggap siyang nasasaktan habang bumubuntong hininga. Sa totoo lang, bawat taon, ang boto ng pagsang-ayon, ibinibigay ko sa iyo iyon. Sa iba, ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo lang. Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya ko? Hindi ba mas magiging presentable ka? Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya, napansin niyang huminto na ako. Tinitigan ko ang mapagpanggap na mukha ni si Ha. Bigla akong napangisi. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Anong? Nagulat si Ha. Sa sumunod na sandali, biglang nawala ang ngiti ko. Kasabay ng ingay ng hangin, dumiretso ang kamao ko sa mukha niya. Dahil sa biglaan, hindi nakapaghanda si Ha. Liks niyang ginamit ang kanyang Kidith Eevee para protektahan ang sarili niya. Pero may narinig lang siyang isang malakas na tunog. Sa isang iglap, nawala ang kanyang proteksyon na Kidith Eevee. Tumama sa mukha niya ang aking kamao. Malakas ang impact na lumabas ang isang malutong na tunog. Tinakpan ni si Ha ang kanyang pisngi na napapaso. Hindi niya mapigilang tumitig sa akin. Nababaliw ka na ba? Nangahas kang saktan ako. Nakakuyom ang aking kamao, malamig akong ngumiti. Ako ang magiging tagapagmana ng Tigya. Anong masama kung suntukin ko ang aking anhay? Anong sinasabi mo? Halos hindi maintindihan ni Ha. Hindi niya akalain na ang M-tray na pinaniniwalaan niyang isang walang kwenta, nangahas siyang saktan. Sa harapan ng maraming tao. Bawat hakbang, palapit ako sa kanya. Pakinggan mong mabuti. Ang posisyon ng tagapagmana, akin na iyon mula pa noong una. Batay na lang sa pagiging anak ako ni Thin Min. Hindi pa siya nakakapagsalita, bumagsak na ang mga kamao ko sa kanya na parang ulan. Hirap na hinawakan ni si Ha ang kanyang ulo. Boses niya, nagbago. Itigil mo. Anong iisipin ng lolo at lola natin? Hinawakan ko ang kwelyo niya. Muli na naman akong sumuntok ng malakas. Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Sa wakas, bumigay na si Ha. Mali ako. Hindi ko na kailangan ang posisyon ng tagapagmana. Maawa ka. Ngumiti ako. Sa totoo lang, wala akong alam sa iniisip ng lolo. Pagkatapos kong sabihin iyon, muli na naman akong sumuntok. Ayaw ko lang sa iyo. Anong mana? Wala akong pakialam. Sa ngayon, ang namumuno ay ang tatay ko. Sige, unti-unting nawawala ng malay si Ha. Hindi niya akalain na papaluin siya dahil sa isang ganitong katawa-tawa na dahilan. Hanggang sa hindi na siya makagalaw. Tumigil ako. Lumingon ako sa ilalim ng puno na hindi kalayuan. Nakangiting sinabi, Lola, walang problema kung turuan ng tagapagmana ang mga tao sa pamilya, hindi ba? Ngumiti si Kilo Fundi at tumango. Sinabi niya kay Tuitho na ang mukha ay namumutla sa tabi niya, dalhin si Ha para magpagamot. Puno ng luha si Tuitho habang inaalalayan si Ha. Habang paalis, tumingin siya sa akin ng maisama ng loob. Nagpanggap akong walang nakita, nagkibit balikat ako. Lumapit si Kilo Fundi. Mahinahong hinaplos ang ulo ko. Magaling ka. Ganyan din ang tatay mo noon. Ang kailangan ng Tigya ay ang ganitong tagapagmana.
Dahan-dahan niyang itinaas ang long sa harap ng dibdib ko. Sa kanyang mga mata, makikita ang paghanga. Lumilitaw na tama ang pinili ng long in. Inayos ko ang jade pendant. Sinabi ng matanda sa likod ko ng magalang, ay didi, nasa tuwid ho na po. Sa mga mata ni si Lo Food din, makikita ang komplikadong tingin. Naalala niya kung paano niya nakita si Tuit Ho sa gabi ng bagyo. Mahina siyang bumuntong hininga. Hayaan mo na siya. Ang babaeng katulong na nagmamahal sa kanyang apo. Bakit hindi niya alam? Sa kanya lang ito nagpapakita ng awa dahil ulila na siya at lumaki na kasama namin. Malumanay na sinabi ni Lo Food sa akin, Tiubide, huwag kang magalit sa kapatid mo. Dumadaloy sa kanilang katawan ang dugo ng tigya. Tumango ako ng malakas, Lola, huwag kayong mag-alala. Hindi ako makitid ang isip. Nasiyahang tumango si Lo Food Ganyan ang dapat na maging apo ng tigya. Sa paningin niya, ang taong may pagmamahal at may pakialam ang karapat-dapat na magmana ng tigya. Sa loob ng silid. Siniha, masyado kang malupit. Masakit na hinawakan ni Tuit Ho ang kamay niya. Suha Thiugya, huwag kang magalit sa kanya. Lalo lang iisipin ng mga nakakatanda na isa kang bayolente. Siguradong wala ng pag-asa sa posisyon ng tagapagmana. Naramdaman ni Tiha na may katwiran siya. Plano niyang isumbong sa lola niya. Ang pagsisikap niya sa posisyon ng pinuno ng pamilya ay para lang makasama niya si Tuit Ho. Mahigpit ang mga patakaran ng Tigya. Ang amo at katulong na nagmamahalan, kung hindi pa palayasin sa pamilya, puputulin ang mga kamay at paa. Malinaw na sa kanya na lalo pa siyang papahirapan. Tanging sa pagiging pinuno ng pamilya niya lang mababago ang patakaran at hayagang mapakasalan si Tuit Ho. Mahal na tiningnan siya ni Tiha. Tuit Ho, bigyan mo ako ng mas maraming oras. Sa pagiging pinuno ko ng pamilya, ikaw ang magiging food diff ng Tigya. Siguradong mapapawi natin ang mga nakasanayan. Palagi niyang naaalala nung bata pa siya na nahulog siya sa tubig. Iniligtas siya ni Tuit Ho nang hindi nag-iisip. Hindi rin makalimutan ni Tuit Ho nang laitin siya ng lahat dahil sa kanyang bulag na mata. Si Tui Hathiugya lang ang nagtanggol sa kanya. Lalo silang naging malapit sa isa't isa. Sunui ha, mahal kita. Naantig si Tuit Ho at ipinikit ang kanyang mga mata. Ew Hathiugyadi. Nang maglalapit na ang kanilang mga labi, isang nakakabinging tunog ng kamera ang pumutol sa matamis na sandali. Sino yan? Biglang itinulak ni Tiha si Tuit Ho. Nagulat ang dalawa at tumingin sa direksyon ng pinto. Nang makita nila kung sino ang dumating, agad na namutla ang kanilang mga mukha. Itinaas ko ang aking cellphone. Malinaw na ipinakita sa screen ang kanilang paghalik. Click, click. Iniling-iling ko ang aking cellphone. Balak kong tingnan kung kamusta ang iyong sugat, pero hindi ko akalain na makikita ko ang ganitong mainit na eksena. Ipinakita ko ang aking nakakalokong ngiti. Ang amo at ang katulong naglilihim ng relasyon. Paano kaya kung malaman ito ni Lola? Anong mangyayari? Nagpanggap akong nag-iisip. Papatalsikin nila si Tiuha sa pamilya at puputulin ang mga paa at kamay ni Tuit Ho at itatapon sa labas. Nakakatuwa, hindi ba? Nanginginig ang buong katawan ni Tuit Ho at tumutulo ang kanyang mga luha. Singi, wag mo itong sabihin. Tumigil ka. Pinigilan ko si Tuit Ho na makalapit. Lumingon ako para tingnan si Tiha. Ikaw, wala ka bang gustong sabihin? Sa sandaling iyon, malamig akong tumawa sa aking isip. Sa ganitong kwento, ang mga magkasintahan ay hindi nag-aatubiling sirain ang Tigya para sa pag-ibig. Sa huli, naglingkod pa sila sa pangunahing karakter na si Judith. Pero ngayon, ako ang may hawak ng sitwasyon. Kinuyong ni si Tiha ang kanyang kamao at handa nang aminin ang lahat ng responsibilidad. Biglang sumigaw si Tuit Ho. Kasalanan ko ito. Ako ang umakit kay Du Hathiugya. Nagulat si Tiha sa kanya. Mariing tumingin sa akin si Tuit Ho. Dalhin mo ako kay Lo Funde. Ako na ang bahala sa lahat. Sumigaw si Tiha, hindi. Responsibilidad ko ito. Palak. Bigla akong pumalakpak at nagpanggap na nagpupunas ng mga luha. Nakakaantig naman.
Ikinuyom ko ang aking mga mata. Tiyuhan na mangyari, pag-isipan ni ng dalawang ito, napakasama pa nung pinatay ang lolo at lola. Parang ako pa ang masama. Sa totoo lang, hindi ako kumampi sa kahit kanino. Gusto ko lang makaligtas kasama si Thanthu. Ang lakas ng pagbabago ng mundo ay nakakatakot. Kaya iniutos ko kay May Tuwit na protektahan si Dead Linhai. Natatakot akong baka bigla siyang isakripisyo ng mundo. Isinara ang pinto ng silid. Natulala si Tidiha sa kanyang upuan. Pagkalabas ng silid, agad kong binawi ang masamang ekspresyon ko. Binitiwan ko ang braso ni Tuitho at naghikab habang bumabalik sa silid ko. Hindi ko na muling binalikan si Tuitho at sinabi, ang misyon mo ngayong gabi ay manatili sa tabi ng silid ni Tidiha. Huwag kang lalabas. Bago magsimula ang ayhay, bawal kayong magkita. Kung magawa mo ito, hindi kita ibubunyag. Tutulungan ko pa kayong makatakas. Natigilan si Tuitho. Iyon lang. Huminto ako. Kung hindi, o pwede kang lumikha ng ingay sa tabi ng silid. Habang tinitingnan ang isinarang pinto, bumulong si Tuitho. Talagang kakaiba siya. Pero sa mga mata niya, may lumitaw na pag-asa. Hintayin mo lang. Sa labanang ito, siguradong mananalo tayo. Hating gabi, 12 oras. Nakasuot ako ng damit pantulog, nakaupo sa kama. Sa harap ko, nakaluhod ang 10 tao na nakasuot ng itim na balabal at maskara. Sila ay mga martial artist na nasa Trong Itinfin. Ipinadala sila ng tatay ko. Sila ay mga GS na sinanay ng Tigya. May numero lang sila at walang pangalan. Sila ay espesyal na ginagamit bilang mga armas para pumatay. Talagang mataas ang efficiency ng tatay ko. Sa totoo lang, matagal na silang dumating. Hindi lang pwedeng ipakita ng hayagan ang kanilang presensya. Espesyal silang naghintay hanggang nag-iisa ako sa silid para ipakita ang kanilang sarili. Seryoso kong sinabi, gusto kong tulungan niyo akong bumuo ng isang sikretong organisasyon. Ang mga miyembro, kumuha kayo ng mga ulila at gawin ang paglilinis ng utak. Ako lang ang susundin. Ikaw, iabot mo ang kamay mo. Walang pag-aalinlangan niyang inabot ang kanyang kamay. Biglang gumalaw ang singsing sa aking hintuturo. Isang matulis na maliit na kuko ang tumusok sa kanyang palad. Mahinahon kong sinabi, simula ngayon, ikaw ang magiging pinuno. Ang iyong pangalan ay Matro. Ang kuko na ito ay direktang makakausap sa akin. Bago matapos ang taon, gusto kong makita na nabuo na ang organisasyon. Gagawin po namin. Sabay-sabay na sumagot si Matro at ang iba pa. Sa isang iglap, nawala na sila. Muli akong humiga sa kama. Nasiyahan akong nag-iisip, maayos na umuusad ang plano. Sa tulong ng Tigya, mas madali nga talaga ang lahat. Biglang may naalala ako. Masama akong tumingin sa labas ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Tidiha ngayon. Gusto kong makita ang mukha niya. Kinabukasan. Nahihirapan matulog sa kama si Tidiha. Ang mga sinabi ni Tiho Tidit ang nasa isip niya. Sa mga panahong ito, kahit anong ipagawa ko sa kanya, susunod lang siya. Kamusta na kaya si Tutut ngayon? Katulong lang siya at si Tiho Tidit ay isang Tigya Figya. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin. Masakit na hinawakan ni Tidiha ang kanyang ulo. Parang hinihiwa ang puso niya. Gusto ko lang makasama si Tutut at gusto kong baguhin ang bulok na pamilyang ito. Mula pagkabata, pinaghirapan kong mag-aral, sinisikap kong ipakita na kaya ko. Ang tanging layunin ko ay maging tagapagmana ng Tigya. Pero bakit palaging gusto ng lolo at lola ko ang walang kwentang iyon? Dahil ba anak siya ni Kithinmin? Base ba lang doon? Biglang may narinig na ungol sa kabilang silid. Nanigas ang buong katawan ni Tidiha. Ganyan ba ang boses ni Tutut? Nanginginig na idinikit ni Tidiha ang kanyang tainga sa pader. Sa sumunod na sandali, parang tinamaan ng kidlat si Tidiha. Napaupo siya sa sahig at natulala. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari iyon. Nagwala si Tidiha at tinakpan ang kanyang ulo. Patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil pa. Mula sa loob, nagmula ang isang nasasakal na hikbi. Suho Tide, kinasusuklaman kita.
Sa kabilang bahagi ng pader, nag-iisa si Tutuit sa kama niya. May matamis na ngiti sa kanyang mukha. Su Hathugya, magtiis ka pa ng kaunti. Pagdating ng Ahai, makakasama na rin tayo. Kinabukasan. May dalawang dark circle sa kanyang mga mata si Titi habang nakatayo sa lugar ng paradahan. Halos gumaling na ang sugat niya sa noo. Dahil martial artist si Titi ha. Umiti ako at tiningnan si Titi ha. Pasensya ka na ha. Dapat si Tutuit ang magpapaalam sa iyo. Dinilaan ko ang labi ko. Ipinakita ko ang aking nakakalokong ngiti. Sobra siyang napagod kagabi. Kinuyom ni si Iha ang kanyang kamao at tila nangangati ang mga kuko niya. Kahit na nahulaan niya na ito, ang marinig niya ay nagpadilim sa paningin ni si Iha. Sa huli, walang sinabi si Iha. Tahimik siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos umalis ang sasakyan, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Iha at umiyak. Umiyak, nagitngit ng kanyang mga ngipin si Iha. Okay lang. Ang pagmamahalan namin ni Tutuit, hindi madaling masira. Siguradong magsasama kami. Habang tinitingnan ang papalayo na sasakyan, binawi ko ang mapagpanggap ng ngiti ko. Lumingon ako kay Enfcow at sinabing tara na. Kailangan kong alagaan ng mabuti si Lolo at Lola. Isang alon ng kabaitan ang pumuno sa silid-aklatan ng pamilya Ded. Hawak ang kanyang libro, si Ted Van Thu, hindi makapag-focus sa pagbabasa. Ngayon ang pangalawang araw na wala si Thi Ho Tids dito. Hindi mapigilang manatili ang isiping iyon sa isip niya. Bigla niyang itinakip ang mukha niya sa libro at namula ang kanyang tainga. Anong iniisip ko? Inis niyang hinampas ang mesa. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi sa sarili, Dede Van Thu, nakalimutan mo na ba ang paghihiganti? Ginagambala ka lang ng mga lalaki sa paglalakbay mo. Maganda at wala siya rito. Hindi na ako ginugulo. Pabalik-balik sa kanyang isip ang ilang pahina ng libro, pero hindi pa rin siya makapag-focus. Kadalasan, sa mga oras na ito, tahimik lang na nakaupo sa tabi niya si Thi Ho Tide, pinipilit siya at pinapalo ang libro sa kanyang noo. Naalala niya ang araw na iyon nang hindi sinasadyang nasabi niyang gusto niya si Thi Ho Tide, dali-dali niyang binago ang kanyang sinabi at sinabing gusto niya ang cream puff. Hindi niya mapigilang pilipitin ang kanyang mga daliri. Naririnig kaya ng taong iyon ang sinabi ko? Biglang bumalik ang madugong alaala. Ang mga huling salita ng kanyang mga magulang bago sila mamatay. Ang masakit na sigaw ng mga tao sa kanyang pamilya. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang mga kuko. Umupo siya ng diretso at naging malamig ang kanyang mga mata. Masyado na akong nagpakampante. Ang paghihiganti ang kahulugan ng buhay ko. Si Sei Ho Tizin ay isa lamang gamit sa daan ng paghihiganti. Kasabay nito, sa trangvin ng Tija, may biglang nararamdaman sa kanyang dibdib si Diha. Nag-aalalang nagtanong si Enfcow, Fugya, okay lang po ba kayo? Umiling ako. Sa puso ko, nakakaramdam ako ng isang masakit at hindi maipaliwanag. Wala po. May sandali lang kanina, parang naramdaman ko ang sakit ni Tanthu. Dapat ko na ba siyang puntahan ngayon? Pero sa isip ko, kung hindi ko kayang hawakan ang Tija, paano ko siya mapoprotektahan? Dapat kong baguhin ang naganap sa kwento. Huminga ako ng malalim. Tara na, Enfcow. Puntahan na natin sila Lola. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi mapigilang bumalik sa akin ang komplikadong emosyon. Parang lalo pang itong lumala. Pagkatapos naming kumain, sa komplikadong mood, hindi ko namalayan habang nakalakad kasama si Lola at Lolo. Parang nakita ni Lola ang pagkalito at kalituhan sa puso ko. Ngumiti si Lola. Hinawakan niya ang aking kamay. Ikinuwento niya ang kanyang istorya kasama ni Lolo noon. Hihi, Tiuvidit. Alam mo ba na parang troso lang ang lolo mo noon? Malinaw na gusto niya ako pero hindi niya magawang aminin. Hanggang sa huli, nakita niya ang isang binata na umaamin sa akin. Doon niya lang nalaman na kailangan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Huwag mo siyang tingnan ngayon na tahimik lang siya. Noong nagliligawan kami, maraming ginawa. Hindi mo akalaing magagawa niya iyon. Bahagya akong nagulat. Lumabas na ganun pala si Lolo noon. Tumango si Lola nang marinig niya iyon. Tama. Sa kanyang mga mata, parang may naalala siya.
Iyon ang pag-ibig. Kayang baguhin ng pag-ibig ang isang tao. Masyadong marami. Pag-ibig, pag-ibig. Umalingaungaw ang salitang iyon sa aking isipan. Mahal ko si Thanto pero mahal niya ba ako? Malinaw na gusto ko ang isa't isa. Pero gusto ba talaga niya ako? Gustong gusto niya ako. Pagkasabi ko nito, hindi ko napigilan ang sarili kong huminto. Ang aking mga mata, medyo naging kakaiba. Teka. Bigla akong natigilan. Bigla kong naalala ang paalala na ibinigay sa akin ng Kitty Dins pagkatapos kong umalis sa bahay ng pamilya Ded. Noong una, nang naging tagahanga ko ang isang modelo ng pag-ibig, nagdagdag ako ng 0 na puntos. Hindi ko gustong magmayabang pero simula nang naging tagahanga ko ang modelo ng pag-ibig, basta nagkaroon ng kahit kaunting pagbabago sa puso ni Dantu, dito sa akin, parang nararamdaman ko iyon. Halimbawa, sa ngayon, masyadong komplikado ang aking nararamdaman. Kumurap ako. Cream puff, pwede ba akong makakuha ng 0 Napakaraming puntos, hindi pwede. Parang may napagtanto ako. Tinakpan ko ang aking bibig. Teka, hindi pwede di. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang dumaloy papunta sa dibdib ko. Huminto ako. Si Enlis Cow, hindi maintindihan ang nakikita. Tumingala ako. Lola, lolo. Sa palagay ko, kailangan ko pa ring bumalik. Parang may nakita ng kung ano si Lola. Mahinahon siyang tumango. Sige, mag-ingat ka sa daan. Nang marinig ko ang kanyang sagot, dali-dali kong tiningnan si F. Cow. Sa galit na tono, sinabi ko, F. Cow, bilisan mo. Bilisan mo. Habang tinitingnan kaming dali-daling umaalis, tumawa si Lola na may kasiyahan. Napakaayos ng mga kabataan. Sa isang sikretong lugar ng mundo ng mga sinaunang martial artist. Ang atmosphere sa harapan ng mesa ay napakabigat. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Patay na ang Injige Vayenvenhin. Lumitaw na ang AFGSC. Ang taong nakaupo sa harapan, mahinang kumatok ang kanyang daliri sa mesa. Hindi nakakagulat ang balitang ito, pero nagpapadama pa rin ito sa puso ng isang tao. Huminga ng malalim ang isang tao sa tabi niya. Patay na rin si Vim Hong. Lumalabas na bumalik na talaga ang Kigith. Tumayo ang taong iyon. Biglang sumabog ang aura niya. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin nito. Simula ngayon, pupunta ang lahat ng puwersa sa mortal world para hanapin ang Kigith. Dapat natin silang lubusang puksain, kahit na malantad ang mundo ng mga sinaunang martial artist. Ang mundo na ito, hindi pwedeng sirain ng Bifigith. Sa harap ng Trong A. Higyang-hai, habang tinitingnan si Ling Nhi na masayang papasok sa paaralan, tinago ko ang aking tingin at lumingon sa isang pulang silhawete na lumitaw sa likod na upuan. Sumandal ako at ipinikit ang aking mga mata. May Tuit, kumusta ang sitwasyon kamakailan? Mahinahon ang boses ni May Tuit na parang tubig. Interesado na ang Huen Eifes kay Ling Nhi Tiudiri. Yung estudyante na naggangalang N.F. Fong sa klase, parang may gusto sa kanya. Nagkaroon na sila dati ng interaction sa pag-aaral. Tumango ako. Tahimik na si N.F. Fong. Sa kwento, isa siyang tipikal na kontra-ataking karakter. Yung mahinang teenager na binubuli sa paaralan, hindi sinasadyang natuklasan ng pinuno ng Hoen is na mayroon siyang Hoen and Tinthon. Simula noon, nagsimula siyang mag-cultivate. Kapag nagawa na niyang maging talent, hindi lang niya tuturuan ang mga nanakot sa kanya, magiging matalik pa siyang kaibigan ni Nam Tidith. Ang NEDC na nagpapalakas sa kanya ay nagmumula sa paghanga kay Linhe. Hindi niya alam na sa huli, ang kanyang mabuting kaibigan na si Tidith ang pumatay kay Linhe. Pagkasabi ko nito, hindi ko mapigilang tumawa ng malamig. Kung hinanap na ng Huen Eisa si N.F. Fong, magsimula ng umusad ang plot. Pagkatapos, ang iba pang mahalagang karakter na may kaugnayan kay Tidith ay dapat isa-isang lumitaw. Sa ospital ng Gianghai, hawak ni Ivan Giates Lan ang kanyang papel ng paglabas at may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Mahina niyang sinabi sa kanyang sarili, muling bumabalik sa kanya ang kanyang tingin. Sa wakas, pwede na akong lumabas. Nitong mga nakaraang araw, umiikot ang kanyang imahe sa aking isip. Malinaw na isa siyang estudyante ng nanay niya pero nagbibigay siya sa kanya ng kakaibang sense ng seguridad.
Iniling ni Egislan ang kanyang ulo ng malakas at uminit ang kanyang pisngi. Ano ba ang iniisip ko? Napakarami ng pagkakaiba sa pagitan namin. Bata at matalino siya. Kailangan ko namang alagaan ang nanay ko na may malubhang sakit. Nang maalala niya ang kanyang nanay, gumaan ang loob ni Egislan. Sinabi ng doktor na gumaganda ang lagay ng nanay ko. Siguro, malapit na siyang gumising. Kailangan kong pasalamatan ang mabait na tao na misteryo na nagbayad ng hospital bill. Simula nang ayusin ng taong iyon ang silid niya, hindi na siya muling nagpakita pa. Tumingin sa labas ng bintana si Tidiflan. Sa puso niya, may dumaloy na isang mahirap ipaliwanag na pagkawala. Tidiflan. Sa puso niya, labis siyang nagpapasalamat sa tumulong sa kanya na magbayad sa ospital pero hindi niya alam kung sino ito. Biglang may naisip siya. Hindi kaya siya rin si Hotide? Hinawakan niya ang kumot. Siguro hindi naman. Kung ganun niya, paano ko kaya babayaran ang utang na loob ko? Habang nag-iisip, nagbukas ang pinto ng silid. Nakasuot ng pink na jacket, masayang pumasok si Ehi. Nang makita siya ni Egislan, sumakit ang kanyang ulo. Say. Ayoko talagang sumali sa organisasyon. Parang nagbebenta kayo. Kilala niya ang babae habang nagpapagamot siya sa ospital. Umupo si Ehi sa gilid ng kama at hindi sumuko sa pagpapaliwanag. Nagbago na ngayon ang mundo, si Egislan. May kapangyarihan ka sa katawan. Ang hokihit ang nakatadhana para sa iyo. Bumuntong hininga si Egislan nang walang magawa. Masyado kang nanonood ng mga pelikulang martial arts. Sa wakas, nawala ng pasensya si Ehi. Sa totoo lang, ang mama mo, napakamahal ang pagpapagamot. Kung sasali ka sa amin, babayaran namin ang lahat ng gastos. Mabilis na tumibok ang puso ni Egislan. Ang kanyang nanay ang kahinaan niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya direktang tumanggi. Pag-iisipan ko. Pinilit ni Ehi na pigilan ang kanyang galit at mumiti. Sige, hanapin mo ako kapag may napagdesisyonan ka na. Bago siya umalis, tinakot niya si Tidislan. Sa mundong ito, may totoong martial artist. Hindi nila isinasaalang-alang ang moralidad. Pagkasara ng pinto ng silid, agad na naging madilim ang mukha ni Ehi. Malamig na sinabi ng lalaking naghihintay sa labas ng pinto, hindi sumang-ayon ang aming sek na bayaran ang ospital. Inis na ikinaway ni Ehi ang kanyang kamay. Kailangan pa ba nating lokohin ang isang ordinaryong tao para sumali? Biglang lumabas ang isang nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha. Kung alagaan niya ng husto ang kanyang nanay. Naintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin at tumango. Naintindihan ko. Sabay silang nagbigay ng senyas para sa ho-hai. Dapat tayong gumawa para sa ki-din. Anong masama kung gumamit ng anumang paraan ang ho-hai? Sa harap ng trong higyang hai, kinumpirma ko ang kasalukuyang kaligtasan ni Linhe. Lumingon ako kay Maituit at sinabing, aalis na ako. Mas mabuti na kung pag-iisipan mo kung paano mo ipapaliwanag ang lahat sa iyong mga kasama. Sinundan niya ang aking tingin sa labas ng bintana. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Isang paro-paro ang nakadapo sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Maituit. Nulan ni. Sa ngayon niya lang naalala na may sinabi nga pala ang Didith na ipadadala si Tilan para protektahan si Linhai. Napakagulo nito. Inutusan ako ng Didith na protektahan ka at inutusan ko siyang protektahan si Linhai. Naiintindihan ko na. Mahirap mumiti si Maituit at tumango. Biglang nawala ang kanyang presensya sa sasakyan. Tumawa ako, ini-start ang sasakyan at umalis. Ipaubaya ko na kay Maituit ang pagpapaliwanag. Dahil hayagang ipinahayag ni Thanfu ang aming relasyon sa organisasyon. Nang maisip ko ito, hindi ko mapigilang umiti. Hayagang ipinahayag tama. Buti na lang may oras pa akong makasama si Thanfu. Kapag formal nang nag-umpisa ang kwento, wala nang ganitong katahimikan. Nang maisip ko ang mga mahirap kalaban sa kwento, hinimas ko ang templo ko. Thanfu, kailangan mong harapin ang maraming baliw na tao. Talagang hirap na para sa kanya. Pero iba na ngayon dahil nandito na ako. Nagsimula na akong umasa kung anong magiging reaksyon ni Thanfu kapag nalaman niyang tumutulong ako sa kanya ng palihim. Ano? Nangahas ka?
Pagkatapos, maaantig siya at pupunta siya sa aking mga bisig. Sobrang mahal kita, asawa ko. Sa pag-iisip lang sa eksenang ito, hindi ko na napigilan ang aking sariling tumawa ng malakas. Nakaupo ng nakapangalumbaba si Fong sa kama. Mula sa kanyang likod, nakakaramdam siya ng kirot. Nakatutok ang kamay ng kanyang sa likod ni Fong. Ang mayaman na kidif patuloy na dumadaloy sa katawan ni Fong. Dahil sa kirot, nanginginig ang buong katawan ni Fong at tumutulo ang kanyang pawis. Seryosong sumigaw ang kanyang magtiis ka. Isipin mo ang taong gusto mong protektahan. Agad na lumitaw sa isip niya ang figura ni Linhei. Ang babaeng tumulong sa akin nung nahihirapan ako. Siya lang ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Linhei Angise. Nagitngit si Fong. Bigla, nakaramdam siya ng isang mainit na hangin na lumabas sa kanyang katawan. Isang berdeng ilaw ang nanggaling sa kanyang katawan. Biglang lumakas ang hangin sa silid. Tuwang-tuwa na sumigaw ang kanyang nagtagumpay na. Hain Nagulat si Fong habang